Nagka-boyfriend ako at nagkaroon ng asawa sa edad na 25. Nagkaroon ako ng 2 anak at nagkaroon kami ng asawa ko ng sariling bahay. Pareho kaming regular sa trabaho at mabait naman ang naging asawa ko. Maayos naman ang takbo ng lahat. At kahit na meron akong pamilya, nakakabigay-bigay pa rin ako sa mga magulang ko. Naiintindihan nyo ng asawa ko dahil alam naman niya na hirap sa buhay ang pamilya ko. Hindi rin ako mahigpit sa asawa ko. Pinapayagan ko siyang makasama yung mga barkada niya pag off niya. At naisasama pa niya sa bahay ang mga trabaho niya. At sa tuwing nandito ang mga barkada niya ay asikasong-asikaso ko talaga sila. Hanggang sa nawalan ako ng trabaho dahil humina yung company na pinapasukan ko hanggang sa tuluyang magsara. Doon na kami nagsimulang magipit sa budget. Andyan yung naputulan kami ng kuryente, ng tubig, pati pambaon ng mga anak ko sa school ay nawawalan kami. At yung bunso kong anak minsan ay walang gatas. Kaya naisipan kong mag-apply na lang ulit ng trabaho. May kakilala ako na nag-offer sa akin para mangibang bansa. At dahil pinalad ako ay nakaalis din ako ng bansa. Kahit na mahirap ay kinakaya ko sa araw-araw. Iniisip ko na lang na mabilis lang naman ang 2 taon. Hindi pwede ang cellphone sa pinagtatrabahuhan ko kaya 2 beses isang buwan lang ako kung makatawag sa pamilya ko. Tiniis ko yon kasi mabait naman yung employer ko at hindi naman madamot sa pagkain. At iniisip ko na sa pagtitiis ko kapalit ay tulong ko sa asawa ko at sa pangangailangan nila. At syempre nakakapagbigay din ako ng tulong sa mga magulang ko. Hanggang sa natapos yung kontra ko at masaya akong nakauwi ng Pilipinas. Hindi ko pinaalam sa pamilya ko at sa asawa ko ang pag-uwi ko kasi gusto ko i-surprise ko sila. At tuwang-tuwa sila sa pagdating ko. Pagdating ko ng bahay ay naabutan ko yung mga anak ko na nanonood ng TV. Ang sarap sa pakiramdam yung mga yakap nila sa akin na sabik sila nang makita ako. Pero yung asawa ko iba yung ngiti. Parang may something na hindi ko maintindihan. Hanggang sa nung gabi na natutulog na kami, nagring yung phone niya. Tulog na tulog siya kaya sinagot ko yung call. Hindi ako nagsalita at hinintay ko na unang magsalita yung nasa kabilang linya. Sabi nung tumawag, Uy, busy ka ba? Bakit parang hindi ka nagpaparamdam? Miss na kita. may kalandian yung boses niya kaya para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pinatay ko yung call, hindi ako nagsalita pero nag-text ako sa number. Ang sabi ko, asawa niya to, tulog na siya. Hayaan mo pagkagising niya, sasabihin ko na napatawag ka. Kinaumagahan, sinita ko yung asawa ko. At sinabi ko sa kanya na may tumawag sa kanya nung gabi. Sabi niya kaibigan niya lang daw yun. Kalmado pa rin ako kahit na deep inside galit na galit ako. Kasi ayoko nang makita kami ng mga anak ko na nag-aaway. Pero malakas ang kutob ko na niloloko niya ako. Sinubukan kong buksan ang Facebook niya at mabuti na lang at birthday niya lang ang ginawa niyang password. Doon ko nakita yung ginagawa niya, palitan nila ng message at katrabaho niya pa. Kilala ko yung babae kasi ninang siya ng bunso naming anak. Barkada rin siya ng asawa ko. Doon ko nabasa yung conversation nila na palagi silang nagkikita after work. Kinumpronta ko agad yung babae at umami naman. Malinaw sa akin na niloko ako. Umalis ako sa bahay, dala ang 2 kong anak. Para sa akin, it's enough. I don't deserve para lokohin kasi wala akong inisip at ginawa kundi para sa ikabubuti ng pamilya namin. Kaya sabi ko, he also don't deserve for any chances. Kung masakit ang ginawa niya, ipaparamdam ko na hindi ako ang nawalan kung hindi siya. And after so many years, nagtrabaho ako habang katulong ko sa pag-aalaga ang nanay ko. Hanggang sa year 2020, may nakilala ako na nasa ibang bansa. Binata siya. Matagal na daw niya akong kilala. Alam daw niya na may pamilya ako kaya hindi daw siya nang himasok sa buhay ko. At sabi niya sa akin, kaya daw niyang tanggapin ang mga anak ko at seryoso siya sa akin. At para daw maniwala ako, buong pamilya niya dinala niya sa bahay namin para ipakita na seryoso siya at para hingi ng kamay ko. Sinagot ko siya at naging kami kahit na malayo siya. Sa ngayon ay nagsasama na kami dito sa abroad. Pinasunod niya kami ng mga anak ko kung nasaan siya. At ngayon ay malapit na akong mga anak sa bunso namin. Nagtatrabaho na rin ako dito at ayokong iasa lahat sa kanya. Lalo na ang pagpapaaral sa mga anak ko, pati na rin sa mga kapatid ko na ngayon ay malapit nang magsipagtapos. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa naging istorya ng buhay ko sa ngayon. Sobrang hindi ko ine-expect ang bawi sa akin ng tadhana. Wala akong pinagsisihan na kahit na ano. Ang importante sa akin ay ang kasalukuyan na kasama ko siya at masaya kaming buong pamilya. Yung ex ko parang naging miserable yung buhay niya dahil iniwan din daw ng babae niya. Salamat Mami Len sa pagpili ng aking kwento. At sa mga babae na nabigo sa mga partner nila or sa mga asawa nila, huwag kayong matakot bumitaw. Hindi nyo makikita ang para sa inyo kung nakatali kayo sa maling tao. From our letter sender, Chelsea ng Romblon.
May muntik na akong mapaiyak sa huli. Yan ang babae, may paninindigan, may respeto sa sarili. Bakit ka magpapakatanga para lang sa lalaki na hindi mo deserve? Ibibigay mong lahat, ang ending ikaw pa rin yung lugi. Alam ko na hindi lahat ng babae kagaya ko yung mindset, pero hindi mo makikita yung para sa'yo kung paulit-ulit kang nagpapakatanga sa isang tao. Ipaglalaban mo ng paulit-ulit, kaya paulit-ulit na miserable rin yung buhay mo. May mga bagay na hindi mo dapat pinagtitiisan kasi meron naman tayong choice. Kung pipiliin mo na magpakamartir at magpakatanga, choice mo yan. O sige, pwede kang magpatawad ng 1 or 2 beses. Pero kung paulit-ulit, ka na lang sa luneta. Me, you did the right thing para mas bless ang pagsasama nyo ng bago mo. Paanal mo yung kasal mo. Ang alam ko malapit na magkaroon ng divorce sa Pinas eh. At saka alam mo kung bakit ka pinagpapala. Napakabait mo sa mga magulang at kapatid mo. Bravo. Napakagaling mo, napaka-brave mo. That's the spirit of being a mother.